Okay, ito pa rin yung continue nung video natin kaninang naputol. Okay, kasi masyado na mahaba. Okay, so yung iba pang trouble, halimbawa, yung sa may screen nyo, okay, baligtad yung picture. Okay, pabaliktad siya. Okay, so baliktad lang yung connection nun sa yoke. Okay, yung sa may vertical niya, pagpalitin nyo lang ng hinang yung wire niya. Okay, itong wire na to. Okay, yung sa vertical niya, okay, galing dito. Okay, itong dalawa na to, yung ito yung banda rito. Okay, so yung dalawang wire kasi na to, connected dito yan sa horizontal. Okay, ito yung sa vertical. Okay, pagpapalitin nyo lang ng linya yan ng hinang, yung dalawa na yan. Okay, halimbawa naman blurred yung TV nyo. Okay, ito yung papalitan nyo, yung CRT socket. Okay, pagka naman nag voltage reading kayo, halimbawa dito, problema nyo, halimbawa yung voltage nya dito, yung 180 volt dapat, halimbawa mababa yung voltage nya dito, kaya malayo talaga yung voltage, mga 110 lang. Okay, so check nyo dito, pwedeng yung capacitor lang na to. Okay, so ito yung linya nung sa may 180 papunta dito. Okay, so ito yung diode yung nagko-convert, kasi pagka sinukat mo tong diode na to, dahil galing yan dito sa may pin ng flyback. Okay, so pag sinukat mo to, 100, mga 100 plus lang yan. Okay, tas tataas yan pag sinukat, pag ano dito tataas yan, kaya pag mga makukuha mo na dyan mga 180 volt. Okay, saka dito 180 volt. Okay, so pagka sira yun, medyo dark na, pag may problema ka dyan, sira yung capacitor, medyo dark na ano yung kulay mo. Okay, parang blurred na dark yung kulay ng screen. Okay, ano nga pala pagka nasisira itong hat na to. Okay, diba nag-short yung hat nyo, so karaniwan pag ano, mas mainam na palitan na rin to. Okay, yung PF capacitor na to. Okay, o kaya halimbawa ayaw yung palitan, pag nasira tong hat na to tapos nasisira siya ulit, okay, paulit-ulit na nasisira, minsan ito nagiging dahilan din yan, yung dalawang capacitor na to. Okay, so ito yung driver transformer nya. Okay, ito yung driver na sa hat. Okay, tsaka yung driver transistor. Okay, yung transistor doon na malapit. Okay, so madali lang naman check yung transformer. Okay, continue to test lang. Okay, isa pa yun dito sa ABL. Okay, pagka medyo yung picture mo medyo madilim yung kulay, okay, nung screen mo medyo may madilim siya, okay, pwedeng ito din yung sira naman. Okay, so papunta to dun sa IC. Okay, so ito yung line nya, didiretsuhin mo yan. Okay, tapos ito resistor. Okay, kung didiretsuhin mo yan, okay, sa pupunta dito yan. Okay, ayan yung ABL. Okay, mga makukuha mo dito 3.6, 3.7, mga ganyan. Okay, so pag masyadong mataas ang voltage nito, pwedeng may sira dyan sa may sa line nya. Okay, yun yung sa ABL, pagka medyo madilim yung, maitim yung kulay ng tao, madilim. Okay, okay, pagka grounded naman yung TV nyo, halimbawa grounded, ito naman ang papalitan nyo yung capacitor na to, yung naghihiwalay sa ito yung sa primary. Okay, diba ito yung sa power supply nya. Okay, so nagko-connect yan itong parang ceramic capacitor, yung kulay blue na PF capacitor. Okay, ito nakita nyo.
Ayan, tapos ayan, naghihiwalay ito sa power supply nya. Okay. Okay, paalala ko lang, pagka mag-test kayo, gumamit kayo ng test light, lalo dito pagka sa power supply. Okay, para hindi masira yung pyesa na ano nyo. Kasi halimbawa, nagpalit kayo ng pyesa, halimbawa itong STR na to, okay, pinalitan nyo, tapos may naiwan na short dito sa halimbawa dito itong bridge rectifier, sira pa pala, sinaksak nyo sa kuryente, okay, pwedeng masira ulit yun. Okay, tapos yung fuse nyo masisira ulit. Pero kung meron kayong gamit na yung ilaw nga, yung series light, okay, meron akong video nun about sa series light. Kung doon nyo muna sinaksak yun, tapos tinesting nyo kung masyado maliwanag yung ilaw, okay, ibig sabihin may short pa. Okay, kung yung ilaw naman ay namatay, okay, alam mo, umilaw siya tapos namatay, ibig sabihin wala na short dito sa may power supply nun. Halimbawa naman, dito sa capacitor nito, dito sa may B+, pwede rin maging epekto nito pag sira to, nagbubukas sara yung screen, yung TV nya, okay, mabubuhay, matay, buhay, patay. Okay, so ito din, pwedeng ito din yung sira nun. Okay, so ano ba bang sira pwede nating dito? Halimbawa naman dito tayo sa CRT board, okay, sa kulay ito. Okay, halimbawa ma-blue yung TV nyo, okay, example ma-blue, so check nyo lang yung dito yung RGB nya, okay, kailangan halos pare-parehas ng ano yan, okay, pag kukumparehin nyo lang doon sa ibang circuit, doon sa ibang kulay. Okay, so kung halimbawa ma-blue yung TV nyo, possible na yung problema nyan doon sa blue nya. Okay, so simple lang naman ang ano nyan. Okay, itong mga pin na to, okay, yung RGB nakasulat dito, okay, papunta yan dito sa baba, papunta yan dito sa IC. Okay, so tetest mo yan, dapat makakakuha ka dito 9 volts, may nakasulat dyan 9, okay, 9 volts yun. O dito mababa na makuha mong voltage dito, okay, mga 2 volts, okay, 2 or 3 or kulang 2 do sa RGB. Tapos ground yung isa, okay, yung isa naman 180 volt. Okay, so importante din yung volt na to, yung 180 volt. Okay, pag nag-check ka dito sa supply. Okay, so kailangan ito 180 volt. So yan, papunta yan sa transistor. Okay, yung mga yan, ito yung transistor na to. So kukunin mo yan kung ano yung supply nung nandito, karaniwan yung supply dito. Alba kung 2 volt, so susukat ka dito 2 volt, 2 volt. Tapos ito mataas yung sukat mo dito, 100 plus. Okay, tapos papunta na yan dito sa RGB, yung tatlong transistor. Okay, transistor to mga to. Okay, yung tatlong transistor na yan, isa-isa yan sa RGB. Kung red to, tapos blue naman yung isa, green naman yung isa. Pagkatapos ng mga transistor na yan, okay, pupunta na dito yan sa dito na yan sa RGB, dito sa papuntang cathode. Okay, halimbawa naman, alam mo yung kulay, may problema kayo sa kulay, tingnan nyo muna yung hinang. Okay, baka maluwag, tulad sa isang ginawa ko, ma-blue yung kulay nya pero maluluwag lang yung hinang. Okay, so possible na halimbawa okay, halimbawa naman may sounds ka pero walang picture. Okay, tapos voltage test ka dito sa CRT board, okay naman. So possible ang sira nun itong yung puti na to. Okay, try nyo palitan to pag okay lahat ng voltage nya. Wala, okay, subukan nyo ito. Okay, possible na pwede rin ito maging sira nyan. Okay, halimbawa okay pa rin yung sounds, walang picture. Isa pa pwede nyo subukan yung line ng heater. Okay, so kailangan may makuha ka dyan mga 4 volt, 5 volt, mga ganun, 6 volt. Okay, halimbawa dito yung heater. Okay, hanapin nyo lang yung heater. Okay, ito, di ba, yung heater, tapos may isang resistor dyan. Okay, ito, okay, letter H. Okay, ayan, letter H.
Okay, yung heater na yan, okay, papunta dito. Tapos papunta dito. Okay, yun yung heater. Okay, kailangan may makukuha ka dyan mga 4 volt, 5 o kaya 6. Okay, papunta dito. Yung iba, yung resistor nandito sa linya na nandito. Pag wala dito yung resistor papunta dito, okay, ibig sabihin yan yung wire na to papunta dito, nandun yung resistor. So possible na yung resistor dun yung open, kaya walang picture. So check nyo lang yung resistor na pupuntahan ng linya na to. Okay, so tingnan nyo kung anong kulay nandito. Okay, susundan nyo lang pababa kung saan papunta yan. Tingnan nyo yung resistor sa tapat nun. Possible kaya may sounds ka pero walang picture, possible na yun din yung line ng heater. Okay, yung resistor doon. Okay, so ito yung sa heater. Okay, so kung ito yung cable nun, okay, so tingnan nyo lang yung paanong heater. Ito yung paanong heater, tapos kung papunta dito siya sa resistor. So itong resistor na to, check nyo kung open siya. Okay, halimbawa naman tinest mo pati itong flyback. Okay, halimbawa itong flyback na to, wala ding heater na supply. Okay, walang heater na supply. Paano gagawin mo? Gumawa ka ng alternate na supply na voltage. Okay, mag-ikot ka dito ng wire. Okay, yung payat na wire, mga ganito kapayat din. Okay, mag-ikot ka dito. Okay, mag-ikot ka dito ng wire kahit mga 3 or 4 turn. Okay, dito. Tapos yung isa, lagay mo sa ground. Okay, yung isa lagay mo sa ground. Pwede dito muna. Okay, galing dito yung wire. Okay, medyo mahaba, iabot dito. Yung isa lagay mo doon sa may ground. Okay, halimbawa ito yung ground. Lagay mo isa sa ground. Tapos dito mo na i-supply sa pinaka pin no, sa loob ng CRT yung heater na supply mo. Okay, doon sa letter H. Okay, doon mo nalalagay yung supply. Okay, ayan, kung nakikita nyo yun sa letter H. Tapos yung isa sa ground nyo lalagay kung walang supply na nanggagaling dito sa flyback. Okay, so baka naman minsan kala nyo walang supply pero meron naman pala, kasi yung ibang tester tulad nito, yung sa heater hindi niya nadidetect. Okay, so dahil 3 volt lang yung battery nito. Okay, so mas maganda pala talaga kung bibili kayo ng tester yung 12 volt man lang yung supply o 9 volts. Okay, kasi yung iba pagka 3 volts lang yung supply hindi niya kayang i-detect yung ibang voltage. So ito 12 volts to. Okay, so pagka yung hindi marit nung ito ginagamit ko. Okay, like no sa heater. Pero isa pang palatandaan naman, ito titingnan nyo dyan pag mayroong ilaw dyan na madilaw. Okay, yung ibig sabihin may supply kayo na heater. Okay, okay, ano pang sira ang pwede. Okay, dito sa ito. Okay, halimbawa yung may dot na kulay blue lang sa gitna nung screen nyo. Okay, ito yung sira nun, yung yoke. Ano pa, yung parang maliit yung picture nyo na parang pa-trapezoid, ito rin yon, yung flyback. Okay naman yung paalon yung screen nyo. Okay, paalon na maliit lang siya. Okay, yung din yoke. Okay, matetest nyo naman yan. Then continue to test. Okay, kung ito yung sa vertical nya, kung itong dalawa na to, tapos kung ito yung sa kailangan may continuity ito, tapos dito may continuity din. Pag wala yun, okay, sira din yung yoke nyo. Okay, halimbawa naman walang sounds. Okay, so check nyo din yung speaker nyo. Baka naman sa speaker, unang yung check yan, speaker. So kabilaan. Tapos pag okay yung speaker nyo, tuntunin nyo kung saan papunta yung wire nyo. Diba? Tulad dito, papunta dito. Okay, kung papunta dito, so check nyo yung line nya papunta dito kung ano yung possible na sira. Okay, karaniwan pagka pwedeng itong sound IC lang. Okay, so pag okay yung sound IC nyo, check nyo yung pyesa sa palibot nya. Okay, so basta ito yung connector no sa speaker, check nyo lang yung malapit na IC dyan, yun yung sound IC. Okay, so yung iba naman marami yung pindutan nila nagloloko. Okay, so pindutan ng sira pag halimbawa pinundot mo, lilipat mo yung channel pero nagre-reprogram,
lalakasan mo, lumilipat, nagre-reprogram, ganon. Okay, so dito problema nun. Okay, so pwede kayong gumamit ng WD-40. Okay, bisikan nyo lang yun sa harapan nun, tapos pindot-pindutin nyo, mawawala na yung umidong umano doon sa loob niyan. Okay, ayos na yon. O kaya naman pwede palitan nyo na mismo yung mga pindutan. Okay. Okay, halimbawa naman sa channel, okay, basta may kinalaman sa channel din, pwedeng dito rin yung sira. Halimbawa, malabo yung channel nyo. Okay, check nyo yan. O kaya dito sa palibot nya. Okay, kung may transistor din dyan malapit dyan, okay, pwedeng yun din yung maging sira nya. Ano pa ba? Okay, halimbawa yung sa may remote nga ayaw gumana, may video ko nun. Okay, so ito lang yung naging sira nya, yung sensor nya. Okay, so pag okay yan, possible din, alam mo may supply yan dyan. Okay, 5 volt, tatlo pin yan, yung isa ground, yung isa 5 volt, tapos may 5 volt din doon sa isa. Okay, so okay yung supply nya, so ito yung sira. Okay, pagka hindi yan nasira, pwede rin yung system IC. Okay, system IC malapit sa malaking IC nyo. Okay, ito. Okay, yung 8 pa. Okay, yung memory IC. Okay, pwede yun din yung sira. Okay, isa pang pwedeng maging ano niyan, halimbawa nagbo-voltage drop yung ano niyo, bumababa yung supply. Okay, halimbawa bumababa yung supply. Kapag chinek niyo yung continuity nung ground tsaka nung 110 na volt. Okay. Halimbawa yung ground tsaka yung 110 na volt continuity, halimbawa yung ground tsaka yung continuity, chinek nyo. Okay, lagdat lang Okay, halimbawa chinek nyo yung ground tsaka yung B plus nyo. Okay, yung ground tsaka yung B plus nyo, pag may continuity to, okay, yung ground tsaka yung line ng B plus nyo, ibig sabihin may trouble yan. Okay, okay, pagka shorted yung dalawa na yan, halimbawa may reading yan, ibig sabihin may shorted yun sa board nyo. Okay, dapat walang continuity yung line ng B plus tsaka nung sa ground. Okay, pagka meron yan may short, so paano gagawin mo? Gagawin mo, ahang mo yung, so ito yung B plus, diba? B plus, tas diode, line yan papunta dito sa resistor na to, tas papunta na to dun sa line ng B plus. So ihang mo to, okay, ihang mo, tapos test mo ulit, diba? Meron siyang ano, diba? Meron siyang reading, diba? Ihang mo yon. Okay, ihang mo tong ano na to, yung resistor na to. Pagkahang mo, test mo ulit. Pagka nawala yung reading, dito sa ground na to, halimbawa nawala yung reading niya, ibig sabihin wala doon sa may power supply yung nasa power supply yung ano nyo. Pero pag halimbawa hindi nawala yung reading, okay, nandito yung problema nyo. Okay do, halimbawa nga, diba, alisin mo lang yung isang paanong resistor na to. Okay, ahang mo yan, tapos test mo ulit nyan kung may continuity yung ground tsaka ito. Pag walang continuity to, halimbawa pag walang short na reading, okay, so ang short na reading, alam mo naman, okay, 0 ang dapat na magiging reading niya, kung ano yung nandyan sa tester mo. Okay, so ayun, kung ganyan ang reading na short, okay, malapit sa 0, doon sa may ground tsaka doon, okay, ibig sabihin pagka normal na reading lang, ibig sabihin okay yung power supply mo. Pagka may short na reading yan, ibig sabihin nandito problema mo, dito may shorted.
Okay, halimbawa walang reading, hindi siya shorted to, tapos kanina nagre-reading ka, wala siyang reading kasi nga shorted siya, di ba? So wala kang mariread na voltage diyan. So ngayon test mo ngayon yan, saksak mo sa kuryente, test mo yung voltage niya. So kailangan may makukuha ka ng 110 volts. Okay, so pag may nakuha kang 110 volts, ibig sabihin wala dito sa power supply yung problema. Okay, nandito sa part sa horizontal lang problema, dito sa papunta sa EHT sa flyback ang problema. Okay. Okay, ngayon naman, 'di ba? Naano natin na wala dito yung short sa ano dahil nung tinanggal mo 'tong resistor na 'to, nagka-power yung B+ mo. Okay, so possible dito ang problema. Gagawin na naman yung collector. Okay, itong collector na 'to, tapos read mo dito sa ground. Okay? So halimbawa may short 'yan. Okay? Yan, ano yan, halimbawa ganyan ang reading niya. Okay? Halimbawa ganyan. Kung ganyan na reading niya, ibig sabihin may short, nandito nga yung short compare kasi nakatanggal na yung sa power supply pero ganun pa rin ang reading, shorted pa rin. Okay, ang reading halimbawa dito shorted ang reading yan dito sa collector tsaka ano, gawin mo, tanggalin mo naman tong hot mo. Okay, tanggalin mo yung hot, test mo. Okay, pagka test mo ng hot, halimbawa okay yung hot. Okay, okay yung hot, ibig sabihin may ibang problema. Okay, hindi yung hot ang shorted. Okay, so nung inalis mo na yung hot, okay, inalis mo yung hot na to, yung transistor to. Okay, inalis mo sa connection, tetest mo yung hot na yun, yung transistor. Okay, yung transistor. Ngayon test mo ulit yung collector tsaka ground. Okay, collector at ground, halimbawa collector at ground, ganyan ang reading niya. Okay, 0 pa rin. Inalis mo na to. Gawin mo lahat ng nakakonektang pyesa dito sa collector. Okay, alisin mo yung mga yan. O ito, nakakonekta sa collector. Ito, tanggalin mo, ihang mo yung mga yan. Okay, pagkahang mo ng mga yan, test mo ulit. Okay, test mo ulit. Pag tinest mong ganyan, ganyan ang reading niya. Okay, confirm, ang sira ay flyback. Okay, kasi inalis mo na lahat na nakakonekta doon pero short pa rin ng reading mo. Ibig sabihin flyback ang sira nun. Okay, so gawin mo, alisin mo yung flyback. Okay, tapos test mo. Nung tinest mo siya, lahat meron siyang connection, meron siyang reading, lahat ng ano nyo, ibig sabihin short na yung loob niyan. Okay, so yung isa bang pwede maging trouble sa flyback naman. Okay, so yung ibang trouble naman sa flyback, makikita naman pumuputok-putok minsan yung flyback. Okay, doon sa may gilid tulad ng isang ginawa ko. Okay, ano yung pagka sa mga wire na ganito, mare-repair pa. Okay, halimbawa dito may problema, may lumalabas na leak yan, lagyan mo lang ng stick glue yan. Okay, linisin mong mabuti, punasan mo. Okay, tapos lagyan mo ng stick glue, tapos balutan mo ng packing tape. Okay, okay na nun. Okay, pero pagka dito may leak, okay, halimbawa dito, discharge na muna. Kuha kayo ng martilyo, kahit martilyo, basta yung may balot yung martilyo nyo, kasi baka hawakan nyo bakal sa bakal, pag ganun nyo makukuryente kayo dyan. Okay, so tanggalin nyo to, tapos putulin nyo lang, tapos hinahan nyo na panibago doon sa ano nyo, tapos balik nyo na. Okay, basta tapos pagka ano nyo, di-discharge nyo muna to, ha. Okay, huwag nyo nga ano yun to na may leak tapos hahawakan nyo, naku, yari kayo. Okay, so ano pa bang trouble? Okay, so napakaraming trouble na pwedeng ano yun dyan sa TV. Okay, sa susunod na siguro yung iba. Okay, mahirap yan na lahat sa maikling oras. Okay, so pag meron na lang mga TV mga may maisisingit kong i-upload na sira, okay, yung actual nya i-upload ko na lang. Okay, so napakarami kasi pwede maging trouble ng TV. Kukulangin ng isang araw kung lahat i-explain. Okay, so ano pa, wala na akong maisip. Okay, so yun na lang muna sa ngayon. Okay, dito pagka ito naman, pagka sira naman to yung picture tube dito, makikita nyo naman yan, may parang liwanag na parang ma-violet siya. Okay, hindi na kulay dilaw yung ilaw. Okay, ibig sabihin sira na yung picture tube nyo. Okay, kaya naman yung test lead nyo,
Yung isang test lead nyo, lagay nyo dito sa bawat kulay. Halimbawa sa red cathode. Okay, halimbawa sa red cathode, itong dulo nito, ilagay nyo dito. Tapos ito, itatapik nyo ganun, itatap nyo ganun. Okay, pagka yung kulay niya, halimbawa guhit-guhit siya, na makulay doon sa ano, may guhit-guhit doon sa harapan ng screen nyo, gagamit kayo sa salamin nang makita nyo, ibig sabihin sira na rin yung picture tube nyo. Okay, so sa susunod na lang yung iba. Okay, maraming salamat kung nakatulong to sa inyo. Paki-like po yung video, paki-share na rin po, at huwag kalilimutang mag-subscribe po sa channel. Okay, maraming salamat po.